Ang Biblia ay binubuo ng mga salita ng propesiya. Tinakda na ng Diyos kung ano ang mga mangyayari bago pa man niya itinatag ang sanlibutan at isinagawa ang gawain ng pagtubos alinsunod sa mga propesiya ng Biblia. Ang buhay ng sangkatauhan ay hindi naiiba, kaya kung hindi tayo maniniwala sa mga propesiya, hindi tayo maliligtas. Ang Diyos ay ang ating liwanag. Dahil ang mga anak ng liwanag ay humahayo sa buong mundo at nagsisikat ng liwanag ng buhay, ang Pasko at ng liwanag ng pagliligtas ng Diyos Ansanghong, ang mga tao mula sa buong mundo ay nagsisipuntahan sa Zion. Ngayon, ang salita ng propesiya ay natutupad. Dumarating ang mga bansa at ang pinakamaliit ay nagiging isang angkan. Ang pinakakaunti ay nagiging isang makapangyarihang bansa. May di mabilang na simbahan sa buong mundo. Gayunman, ang tanging simbahang tumutupad sa lahat ng pinagpalang propesiyang ito ay ang Church of God, ang simbahang nagbabautismo ng mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at tumatawag sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo na siyang ating tagapagligtas. Dapat tayong maniwala sa mga salita ng propesiya. Sinabi ng Diyos na ang salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi babalik sa kanya na walang bunga, kundi matutupad. Hindi lang natin dapat nabasahin at pakinggan ang mga salita ng Biblia. Sinasabing, mapalad ang mga tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa Biblia. Ang Biblia ay isang aklat na nagpapakita ng daang patungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinapaliwanag ng Diyos ang dalawang landas, ang landas ng pagkawasak at ang landas ng kaligtasan. Ang Diyos ay nahabag sa inyo ng mga nagkasala na karapat-dapat na mamatay at nanapalayas mula sa langit. Kaya pumarito siya sa lupa sa laman na katulad nyo at tinuro niya sa inyo ang daang patungo sa langit sa pamamagitan ng katotohanan ng buhay, ang Pasko at ang 7 kapistahan sa 3 panahon. Pinasa ng Diyos ang inyong kasalanan na kamatayan sa halip nyo. Gayunman, hanggang sa makapasok kayo sa langit, dapat kayong magsisi sa inyong mga kasalanan, sumunod sa salita ng Diyos at magsagawa ng daan ng bagong tipan. Dapat tayong magkaroon ng magandang puso ng pag-ibig at sumunod sa lahat ng salitang nasusulat sa Biblia gaya ng ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, pahalagahan ang iba ng higit sa inyong mga sarili, isaalang-alang ang iba at maging matiyaga. Saka lang tayo makakapasok sa langit. Dapat tayong makinig sa mga salita ng Diyos at dapat nating ipangaral ang daan ng kaligtasan sa mga tao. Gaya ng nakikinig ang mga tao sa ulat ng lagay ng panahon at naghahanda ng naaayon dito, madali nating madaraig ang mahihirap na sitwasyon kung may maagang magbibigay sa atin ng abiso. Gaya nito, ipinapaalam sa atin ng Biblia kung paano tayo mapoprotektahan mula sa mga paparating na sakuna. Dapat naturuan ng mga totoong propeta ang mga tao na maintindihan ang mga salita ng Diyos para maiwasan nila ang mga paparating na paghihirap at iligtas sila. Nasusulat na sisikat ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak para sa mga naniniwala at natatakot sa pangalan ng Diyos. Ang Pasko na tatak ng Diyos ang magpapagaling sa mga tao mula sa mga sakuna. Pag ipinagdiwang natin ang Pasko ng bagong tipan, ang Diyos ay mananahan sa atin, kaya kahit dumating ang mga sakuna, ang mga ito ay lalampas sa atin. Nakikita ang laman at dugo ng Diyos. Magkakaloob ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa, ang walang hanggang kaharian ng langit, sa mga naghihintay sa kanyang mga pangako. Ang propesiyang ito ay tiyak na magkakatotoo. Naparito tayo sa katotohanan. Naniniwala sa mga salita ng propesiya na tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at papasok sa kaharian ng langit.
Kaya dapat tayong maghanda para sa kaligtasan at magbahagi ng pagkain ng buhay, ang Pasko, sa mga namamatay sa mga sakuna. Hindi ba natin dapat na mabilis na ihatid ang kahit isa pang salita ng katotohanan ng buhay sa kanila para makapaghanda sila para sa kaligtasan? Ang Zion ay ang lugar kung saan ibinibigay sa atin ng Diyos ang tinapay at alak ng Pasko, ang pagkain ng buhay. Turuan natin silang pumunta sa Zion nang hindi nagsisitigil. Kung aakayin natin ang maraming tao patungo sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng mga gantimpala na nagniningning na parang mga bituin sa langit. Walang sinumang maaaring umagaw mula sa inyo ng luwalhating iyon, kaya pakiusap, akayin ng maraming tao tungo sa kaharian ng langit bilang mga totoong propeta na magniningning magpakailanman.